Parking lot, 50 pesos. Last time, libre lang eh. Alam ko dapat libre kapag e-bike eh. Sa iba kapag e-bike, libre eh. Oh, sa Robinsons Santa Lucia, Robinsons Marcos Highway, yon. Libre andon, e-bike parking. Dito, yung 50 pesos mo labas. Buti na lang, meron akong binili na mat kay kay tatay kahapon sang araw. Kundi balisaw-saw. Yung mat na yon, ilalapag mo yon kung ganito, bilat sa araw. Ang ganda ng hatak oh. Basta babalik mo lang yung throttle oh. Oo. Yan. Hindi ako mag-overtake sa tok-tok ng kanan. Pumapara yan eh. Overtake sa kaliwa. Balik mo lang throttle oh. Tsaka wala pa akong fan eh. Wala pa akong fan para Hindi pa pala matotono to. Sabi ng technician, ng mekaniko, kailangan daw ng Bluetooth dongle. Para matono. Kasi doon mag-prepare yung laptop na gagamitin pang tono nito. Iba kasi yung tuning nito nung iba pa yung hub and iba pa yung battery. So dalawa na yung nabago, battery at hub. So kailangan itono siya as bagong hub and bagong battery. Oh, yan yung mga gago, di ba? Liko muna. Ako rin nakatingin eh. Ang klase rin eh. So kaya pala nanggigigil sila artist. Dahil sa mga yan. Huwag nyo kami damay. Ang klase yung pagiging gago nila, no? Buti na lang, hindi ako nagtulin. Pero sa throttle na rin yan. Mga ganun ano, putya. Kasi naging blinder yung Naging blinder yung D-Max eh. Oy, first time ko mahanginan ngayon Oh, kaya pa rin naman pala. Ngayong na ako. Ito mabagal to, ba't kaya? Kaya pa rin ngayong na ako, lithium na ako. Kasi nung nung tawag nito, nung SLA pa to, maganda yung stability nito nung nung mahangin. Yung mga professional na yan. Although professional din ang lisensya ko Pero hindi pa ako ganun kabatak sa motor sa kalsada para magtulin ng ganyan. Lagi ko nga sinasabi yung speed mo will depend on the road condition
Okay, your motorcycle capability, marami yan ha. May motorcycle means yung anong kapit ng gulong mo, lapat ng gulong mo, speed ng motor mo, lakas ng preno mo, etc. 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 Lalo na yung mga cornering, gaano ba ang clearance ng motor mo, baka sasayad yung stand mo kahit nakatupi. Marami yan. Kasi kung humahataw ka, nag-corner ka, tapos sumayad yung stand mo, lalo na ito, mababa to, ilipad ka, sadsad ka. Sumadsad ka, kahit naka full gear ka pa, ay kung magulungan ka, asan ang full gear mo? Tumulong sa'yo, 10-wheeler, di 10-wheeler, sakto maubusan ng hangin sa preno, ano? O hindi ka nakita, blind spot. Diba? So ganun, magdedepende sa ganyang bagay. Road condition, ano ba, maaraw, maulan, mag-gravel ba, asfalto ba, semento ba, corner ba, magaspang ba, makinis ba, ang daming factor niyan. Kaya yung mga skilled, tinatawag na skilled kasi alam niya na yung kalkulahin yung road condition. Kaya siya skilled. Marami na siya nadaan ng kalsada. Mga skilled nga, nagkakamali pa eh. Kasi sasabihin niya, dumaan ako dito kanina, wala namang graba dito ah. Ba't yung dami ng gravel buhangin? Sad tuloy ako. Diba? O katulad na ito, oh. Nakabag, babae pa yata ito, o babae nga, nakabag, o alali lang takbo niya, di ba? Kasi hindi ka naman kasi totally rin makakapaggilid eh. Gigilid kang ganyan. Eh, kalaban mo sa gilid yung mga jeep na pumapara. O, kaya dito ka lang din banda. O yan, gumilid na tuloy siya. O, kita ko sa side mirror. O yan, makakagilid ka ba niyan? O, may mga kaparada sa gilid o. O. Tsaka baka she chose to run at that speed pa rin. Kailangan ba ng lisensya? Why not? Para malaman niya na kung ano yung mga rules and regulations sa highway, sa kalsada. Why not? Kailangan bang i-require sa ano ba siya, 25 and below o 25 and above? 25 and above, pag sinabing kailangan ng lisensya, why not? Para rin siya, meron din siyang ika nga nila nila LTO, talaga pangalan, tatanda ko nga pag nakita ulit sa video. Ika nga nila, para meron silang responsibility, accountability pala pag nahuli sila, ganyan. Pag may disgrasya, ganyan. Re-record ba ako? Hindi ka naman kailangan magtulin eh. Tulad niyan, may mga nakaparada sa gilid oh. Hindi mo alam diyan, baka merong aso diyan na nagulat pag maso na ng semento tumawid oh. May minor din as necessary.
Actually, ang tigas ng shock absorber nito eh. Hindi lang ako maraming bayarin eh. Papapalitan ko shock absorber nito eh. Yayapusin ko yon sa Marcos Highway, yung ano ko. Ay shit, sira yun. Ang tagtag nito eh. Kahit nakatayo pa. Wala. Tignan natin ah. Yung water dispenser namin na bottom load. Hindi mo nabubuhatin pang babae. Ganun pa rin. Bubuhatin mo pa rin yung tubig. Lalagay mo pa rin sa loob. Naiba lang, hindi mo na iaangat. Tapos may motor na hihigo pataas. Hindi kuryente pa ngayon bukod sa yellow at hot water. Nasira, panayang pag humigop siya, tuloy-tuloy, tapos wala namang natatapon na tubig kasi inaubos niya yung tubig laman ng bote. Sa loob ng isang araw, 2 bote uubusin niya. Ang weirdo, di ba? Kaya nga sabi ko, puta sayang yung mineral dito ah. Kargahan ko nga ng tinotroubleshoot ko eh. Kargahan ko nga ng normal na tubig sa gripo. Kargahan ko, ubos pa rin. Naubos pa rin. In less than 24 hours, naubos pa rin. Sabi ko, anong nangyari dito? Wala naman tinutuluan. Wala naman nagbabasa-basa. Kaya dadalhin ko ngayon siya dyan sa Imarplex daw yan eh. Imarplex dyan sa may Project 4. Eh para hindi ako magbaybay ng bit-bit yon, hindi ko pa nakikita. Aanuhin ko yon. Pupuntahan ko na hindi ko dala. Mali mo, makakita pa ang construction doon. Yan, so hagilapin ko. Tapos magsasabi na ako. Sasabihin ko, ito nabili ko to sa ganito. Shit oh. Tinalan nakaminor ako. Ito nabili puta. Ito nabili ko to sa ganitong DIY store sa mall. Nawala ako ng resibo, hindi ko na akala masisira kaagad eh. Pero bago-bago pa to. Last year lang to, December. Paano ba to ayusin? Ano bang bayarin ko pag inayos nyo? O baka under warranty pa to. Lumalamig pa rin, umiinit pa rin. Actually niya lang yung mineral mo. Utsa, kumusta naman? Hirap pa naman nun. Kasi yung mineral ko, 2 bote na bilog, na galon. Tsaka 4 na nga ba yan? 3 na lang. Mga 3 na lang. Tatlong 1, 2, 3. Tama, 3 degree po. O yung degree, pag naubos yung 2 bote, yung degree po, ibubuhos ko yun doon sa bote, sa bunganga ng bote na napalit. Daming tapon. Kailangan precise ka magbuhos. Kasi nga iloload mo siya na dapat nakabote. Kung kasya nga lang yung doon, Wagner eh, ba't hindi. Kaya lang bilog kasi in case yung Wagner rectangle. Nun. So ito yung binabay ko yung actually itong ahon na to, unang gabi na binili namin itong e-bike. E-bike ako na e-bike, e-motorcycle pala to sa category. Pero mas madali kasi sabihin e-bike, di ba? Okay, itong L3 na to. Yung unang gabi na nabili to, sinakay ko yung anak ko, sabi ko, kailangan ko ng kasabay, pipick upin ko yung motor, yung sabi niya, sige ako, dad, sama ako. Sama siya. Tapos, gusto kong i-road test. Kasi nung road test ko to nung in-inquire ko, natuwa ako. Sabi ko, saya nito. Walang clutch, walang tunog, walang yan. Sabi ko, kunin ko na. Sabi ko, ganun. So, nang kinuha ko, binalikan ko ang pera, withdraw ko, ganyan. Dala akong helmet, ganyan. Sabi ko, dito kami nagpunta. Nakita mo naman yung ahon dito. Yan. Tapos, tinatry ko yung uno lang, hindi kaya, 2, tapos 3, ganyan. Kaya nga pag uwi ko, ang init niya kasi nga,
ano, dapat pala nakatres kapag paahon. Ito na ako kay ano, kay sir. Ito na lang ang paparada. So, see you later.